Napakaligaya ng mga sumunod na araw ni Claire. Halos lahat ng mga kababaryo niya ay alam na ang tungkol sa relasyon nila ni Oliver. Marami ang natuwa at marami rin ang nainggit. Naipakilala na rin siya ng kanyang nobyo sa mga magulang nito. Tinupad ni Oliver ang pangako nito na isasama siya sa kaarawan nito. Kapwa retired government employees ang mami at daddy nito. Ayon pa sa kwento ng mga ito, si Oliver ang tuluyang nagpangat sa buhay ng mga ito. Mababait ang mga ito sa kanya. Gusto na nga agad ng mga ito na magpakasal sila ni Oliver. Sa mga ito na rin niya nalaman kung gaano nagsikap si Oliver para maging isang mahusay na arkitekto. Tama ang unang impresyon niya. Likas na mabait si Oliver. Yun mismo ang sinabi ng mga magulang nito. May pinag-aaral ito na ilang kabataan sa bayan ng mga ito sa Laguna. Nasa high school at college na ang mga batang iyon. Walang ibang nakakaalam tungkol sa bagay na yun bukod sa mag-asawa. Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng lalaking mamahalin siya sa katauhan ni Oliver. Kapag nasa Maynila si Oliver ay panay ang tawag nito kay Claire. Kapag nasa baryo naman ito, tuwing gabi din nadalaw siya nito sa kanilang bahay. Hindi pa rin ito nakakalimutan dalhan ng pasalubong si Daniel. Minsan ay napadako siya sa site. Nang papasok na siya ay nakita niya may kausap ng babae si Oliver. Naka-short shorts ang babae at spaghetti strap blouse na kulay tangerine. Malayo pa lang ay nakilala niya kung sino ang babaeng iyon. Si Mika. Binalot ng selos ang kanyang puso nang makita niyang pahampas-hampas pa sa braso ni Oliver si Mika. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon sa lugar na ito? Bigla rin ay nakaramdam siya ng insecurity. Matangkad si Mika, makinis at sexy. Mayaman pa. Wala siyang panama kung ikukumpara siya rito. At si Oliver, mukhang enjoy na enjoy ito sa pakikipagharutan sa malanding babaeng iyon. Nasabi niyang malandi dahil sa naririnig niyang kwentuhan ng mga kababayo niya at sa mga sinasabi ni Oming tungkol dito. Mukha namang hindi siya napansin ni Oliver dahil busy ito sa pakikipag-usap kay Mika. Kinabig na lang uli niya ang kanyang sidecar at umalis na siya. Kay bigat-bigat ng kanyang dibdib. Nadagdagan ang bigat ng kalooban ni Claire nang alas 9 na ng gabi hindi man lang naligaw sa kanilang bahay si Oliver. Ni hindi rin ito tumawag. Baka nakalimutan na siya dahil kay Mika. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Naudlot ang pag-iyak niya nang kumatok sa kwarto niya si Oming. Ate, hindi ka pa ba kakain? Mamaya na ako maghahapon. Matamlay ng wika niya. Alas 9 na Kumain ka na. Nakakadalawang init na ako ng munggo. Matigas na rin ang pritong galunggong. Busog pa ako. Tila hindi ito kumbinsido. Naupo ito sa gilid ng kama. May problema ka ba? Kapag kuha na itanong nito. Wala, kailan niya. Sigurado ka. Ano naman po kaya ang poproblemahin ko? Si Kuya Oliver, ba't hindi siya pumunta rito ngayon? Lumunok muna siya bago nagsalita. Busy siguro. Baka nga, kumain ka na habang mainit pa ang gulay. Sige, susunod na ako. Si Daniel, tulog na ba? Katutulog lang. Nang lumabas na ito ay sumunod na rin siya rito. Kaunti lang ang nakain niya. Pagkatapos na hugasan ng pinagkainan, ay bumalik na siya sa kwarto niya. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Binuksan sa inbox ang mga sweet messages sa kanya ni Oliver. Lihim siyang umaasam na sana ay tumawag ito. Pero alas 10 na ng gabi hindi man lang ito tumawag o nag-text kaya. Ngalinganin na niyang tawagan o text ito. Kaya lang ay nauunahan siya ng iyan. Hindi niya alam kung kailan mawawala ang inhibisyon niya rito. Hindi naman kasi niya maiwasan na hindi mailang. Unang-una first boyfriend nito at mahigit isang buwan pa lang naman ang kanilang relasyon. Nagmumuni-muni siya habang nakatitig sa cellphone nang biglang mag-ring iyon. Ay, kalabaw Nicolas. Bulalas niya. Biglang tuwang naramdaman niya nang makita ang pangalan ni Oliver sa LCD. Hello. Hi honey. Nasaan ka? Nasa Manila. May meeting kasi kami. Baka hindi na ako makabalik kasi gabi na. Hinihintay kita kanina sa site. Hindi ka naman pumunta. Pumunta ako. Ha? Ba't hindi kita nakita? Hindi ako tumuloy kasi nakita ko may kausap ka. Eh, mano naman? Lagi naman akong may kausap. Babae ang kausap mo eh. Baka makaistorbo ako sa inyo ni Mika. Hey, are you jealous? Hindi Nagsiselos ka, alam ko. Lumabas na ang natural niya. Ano ba kasi ang ginagawa ng babae ngayon sa site? Nag-inquire lang siya. Kukuha raw kasi ng lote ang parents niya. Nagkataong ako ang nakausap. Bakit pahampas-hampas pa siya sa'yo? Tumawa ito sa kabilang linya. Ay, nagsiselos nga ang mahal ko. Claire, tandaan mo, ikaw lang ang babaeng mahal ko. Hindi na ako magmamahal ng iba maliban sa'yo. Kumanang pakiramdam niya. Talaga, maniwala ka.
Sige, naniniwala na ako. Good. O paano, I'll hang up now. See you tomorrow. I love you. I love you too. Parang alikabok na napalis ang pagdaramdam niya pagkatapos na pindutin niya ang end call button ng cellphone. Dapat siguro hindi lang 100% ang tiwalang ibibigay niya kay Oliver dahil sa kabaitan nito at ng mga magulang nito sa kanya. Siguro ay ganun nga lang talagang umiibig. Minsan nakakaramdam ng selos. Alam naman niyang solido ang pag-ibig sa kanya ni Oliver. Hindi pa rin siya titigil sa pagdarasal na sana ay gabayan ng Diyos ang kanilang pag-iibigan. Sumapit ang pagtitipon sa ginagawang subdivision. Marami-rami ang dumalong bisita dahil sa pre-selling promo ng developer. Karamihan sa mga iyon ay mga may kayang pamilya mula sa malaking pulo at mga karatig lugar. Namataan ni Claire si Kakang Isko. Sa katabing kinauupuan nito ay naroon si Susan. Lumapit siya rito. O Claire, ba't nandito ka? Tanong nito sa kanya. Dapat nasa tabi ka ni Architect Oliver. Ngumiti siya. Ano ka ba? Nakakahiya naman yatang susunod-sunod ako sa kanya. Alam kong abala siya ngayon. Ang sabi nila may surprise raffle draw down. Ano naman ang ipaparaffle? Hindi sinabi ni Architect sa'yo kung ano. Umiling siya. Surprise nga siguro kaya hindi niya sinabi. Maya-maya ay nakita niyang pumagitna si Oliver sa ginawang maliit na entablado. Nag-umpisa itong magsalita sa harap ng mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta niyo rito. Ito ho bali ang aming pagsalubong sa inyo bilang unang grupo ng mga kumuha ng lote rito sa subdivision. Maya-maya ho ay mag-iikot sa inyong staff namin para bigyan kayo ng raffle number. Nagkakaroon ho tayo ng isang maswerteng magwawagi ng isang bahay na magkakahalaga ng 1,000,000 piso. Malakas na palakpakan at sigawan ang pumailan lang sa paligid. Kabilang si Claire sa umaasam na sana ay siyang manalo sa raffle. Oras na nang kainan ng lapitan siya ni Oliver. Pasensya ka na kung ngayon lang kita nilapitan. Hinging paumanhin ito. Magkatabi sila sa dalawang monoblock chair na nasa isang sulok. Okay lang, alam ko namang busy ka. May number ka na para sa raffle. Tumango siya. Sana nga ang number ko ang mabunot. Ngumiti ito. Kahit naman hindi numero mo ang mabunot, ang magiging bahay natin ang magiging pinakamaganda rito sa subdivision. Oliver, huwag kang mag-alala. Sa'yo pa rin ang loteng huhulugan mo pero hindi tayo rin magpapatayo ng bahay. Maaari mong ibigay iyon kay Omen kapag nag-asawa na siya. Pinakbayan siya nito. Nakikita mo yung mga nakapalibot na barber sa gabing iyon. Yan ang loteng nakareserba para sa ipapatayo kong bahay para sa atin. Halos hindi siya malunok ang sinusubong pagkain sa sinabing iyon ni Oliver. Kung sakali okay lang sa'yo nakasama ko si Daniel. Pinisil nito ang baba niya. But of course, yes. Napamahal na rin sa akin si Daniel. Lahat ng mahal mo, mahal ko rin. Ang akala niya ay wala nang katapusan ng ligaya niya ng gabing iyon. Pero biglang naputuloy yun nung dumating ang kinaiinisan niyang si Mika. Daig pa nito ang superstar na nag-grand entrance at dire-diretsong lumapit kay Oliver. Hindi nito alintanang katabi siya ng boyfriend niya. Hi Oliver, malambing na batay nito. Nagselos na naman siya. Umaalingasaw ang pabamugamit nito. Malamig ang simoy ng hangin dahil malapit ng mag-Desyembre pero naka-tube-tab lang ito na pula at naka-micro-mini na maong. Hello Mika, kasama mga parents mo? Tanong ng Oliver. No, ako na lang ang pinapunta nila. Nasa Manila kasi sila eh. Maarting sagot nito. Gusto niyang magmarakulyo lalo na ng talikuran siya ni Oliver para harapin si Mika. Ayaw man niya ay nakaramdam siya ng awa sa kanyang sarili. May raffle stub ka na? Narinig pa niyang tanong ni Oliver. Wala pa nga eh. And I haven't eaten yet. Gusto ko samahan mo akong kumain. Makakasakal ako ng tao. Nalingon siya ni Oliver. Sasamahan ko lang saglit si Mika ha. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Tumayo na ito at inilalayan si Mika sa pagkuha ng pagkain sa buffet table. Nangingit-ngit ang kanyang kalooban. Nakala mo na may maliligaw sa pagkuha ng pagkain ng bruhang babae. At bakit hindi man lang siya formal na ipinakilala nito kay Mika? At ang bruhang babae, ni hindi siya tinapunan ng tingin na parang hindi siya nag-i-exist sa mundo. Ang lalong ikinabwisit niya ay nang hindi na siya binalikan ni Oliver. Naupo na ito sa tabi ni Mika di kalayuan sa kinauupuan niya. Sa sobrang inis ay nagbalik na lang siya sa table ni na Susan. O ba't pinadagit mo sa babaeng yun ang boyfriend mo? Tanong nito na lalong nakadagdag sa nag-aapoy niyang dibdib. PR yun, sagot na lang niya kahit pumuputok ang butya niya. Oo nga, kaya lang hindi ka tiwa-tiwala yung Mika na yan. Alam mo bang ilang mag-boyfriends nang nag-aaway rito dahil sa kanya? May tiwala naman ako kay Oliver. Ay sus, alam mo kapag palay nang lumapit sa manok, alangan namang tumanggi pa ang tandang. Tiyak natutukay niyang pain. Susan, wag mo nga akong gatungan. Ano bang gatong ang sinasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo.
Baka magising ka na lang isang araw nang wala na sa tabi mo ang boyfriend mo at nadagit na ng malanding iyon. May tiwala siya kay Oliver pero ng mga sandaling iyon ay hinalihan siya ng pangamba. Pag nangyari yun, ibig sabihin, hindi tapat si Oliver sa akin. Ganun lang kasimple iyon. Sinabi niya yun pero lihim siyang nagdarasal na sana hindi magkatotoo ang kinatatakutan niya. Baka ikamatay niya kapag nawala sa kanya si Oliver. Ito ang kanyang unang pag-ibig. Ang lahat ay halatang kinakabahan ng sumabit ang oras ng pag-aanunsyo kung sino ang nanalo sa raffle draw. Humigit kumulang 100 kataong dumalo ng gabing iyon. Nasa itaas ng entablado si Oliver at ang dalawang kasamahan nito na minsan ang ipinakilala nito sa kanya. Pagkatapos bonito ni Oliver ang isang peraso. Ang kaputol na raffle ticket na nasa fishbowl ay binasa nito ang numero. Ang maswerteng magkakamit ng 1 million worth of house and lot ay ang may hawak ng stub number na 2418. Biglang sumigaw ng malakas si Mika sa unahan. Oh my God, I won! Nagtataka at mabilis na umakyat sa entablado. Ipinulupot nito ang mga braso nito sa batok ni Oliver. Sa kabiglaan ng lahat, hindi pa ito nasihan. Hinalikan pa nito si Oliver sa mga labi. Gusto niyang himatayin. Kinabukasan ay panay ang paliwanag ni Oliver kay Claire. Maagang maaga pa ay nasa kanila na ito. Huwag kang magalit sa akin, honey. Nabigla rin ako. Hindi ko naman nakalain. Nahahalikan niya ako. Aminin mo na kasi na nagustuhan mo rin. Hell no, in fact napahiya ako. Claire, honey, alam naman ng lahat ng tao rito na tayong dalawang magkasintahan. What would I want to be, Kiss Mika? Inis mo rin na ito. Kaya pala nang dumating ang babaeng yun kagabi, iniwan mo na ako at sa kanya ka na nakipag-usap. Dahil ang sabi niya marami siyang i-refer na kakilala na gustong kumuha ng lote. Alam kong hindi ko natrabaho ang paghahanap ng posibleng mga kliyente. Pero kailangan ko ring pairali ng PR ko. Hindi ka nagagandahan at nasesexy yan sa kanya. She's sexy. Alright, pero hindi ko siya gusto. Ikaw ang gusto ko, ano ka ba? Pero alam mong may gusto siya sa'yo. I don't care kung may gusto siya sa akin. Basta huwag ka nang magselos sa kanya. Hindi mo naman mayali sa akin hindi magselos. Ano lang ba kasi ako? Isang hamak na tindera lang. Aniya sa mababang tinig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam kung sino ka man at kung ano ka man. Basta ang mahalaga, ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Gaya ng mga unang pagkakataon, kapag narinig niya ang mga salitang iyon, ay dagling na palis ang bigat sa kanyang dibdib. Pauwi na si Claire ng araw na iyon nang makasalubong niya si Mika. Nakasakay ito sa scooter nito. Naka-short shirt at halter top na naman ito. Huminto ito sa tapat niya. Ay, pabili naman oh. Anito sa kanya, himalang sa kauna-unang pagkakataon na kinausap niya. Ubos na eh. Talaga, ang bilis namang maubos ng tinda mo. Marami kasi akong suki. I see. Claire, right? Tumango siya. Hindi ka ba nahihiya na naglalako ka ng kakanin samantalang arkitek ang boyfriend mo? Aba, at intrigera ang bruha. Ano namang dapat kong ikahiya? Malangal naman ang hanap buhay ko. Wala lang. Ikinibit pa nito ang balikat nito. I was just thinking na hindi talaga kayo bagay ni Oliver. Tumaas ang mga kiling niya sa narinig. Sinong bagay? Kayo? Umitis to. I think so. Sorry ka na lang, Mika, dahil taken ang lalaking pinapantasya mo. Saglit na parang nabigla ito. Kapag kuwan ay umalis na. Don't be so sure. Wika nito bago pinandar ang sasakyan. Pinandilatan niya ito ng mga ta. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, ay pinaharurot nito ang scooter. Gigil na gigil siya. Subukan mo lang naguluhin ang pagsasamin namin ni Oliver. At pag hindi, matutuwid iyang kingkay mong buhok. Nang gigigil na pahabol niya rito.